Basura. Iyan ang turing nila sa 10 taong sakripisyo ko. Habang nagpapakuba ako sa init ng kalan. Walang awang ninanakaw ng asawa ko ang ipon ng aming anak. Ulila kang walang kwenta. Iyon ang pamamaalam niya. Ngunit nagkakamali sila. Ang kolyar na gusto nilang isangla ang mismong bibitay sa kanila. Tapos na ang pagiging martir. Handa na ba silang masunog sa impyernong sila mismo ang gumawa? Ipilit mong buksan ang kahong iyan. Gavino. Isangla natin ang lumang kolyar ng asawa mong walang silbi para may pandagdag sa pambili ng bagong bag ni Liras. Tutal. Palamunin lang naman ang babaeng iyan sa pamamahay ko. Kaya dapat lang na magbayad siya. Hayaan nyo na nga. Ma. Wala namang ibang maitutulong ang pabigat na iyan, kundi ang maglinis. Bawi man lang tayo sa kaisa-isang alahas na dala niya mula sa ampunan. Ang mga salitang iyon ay tumarak na parang kalawangin na patalim ng diretsyo sa dibdib ni Salve. Nakatayo siya sa kabilang panig ng nakapinid na pinto ng kwarto. Bitbit ang isang malaking tray ng bagong lutong pansit at mainit na adobo. 3:00 pa lamang ng madaling araw ay gising na siya. Nagtitiis sa usok ng kahoy at paso ng mantika maipaghanda lamang ng marangyang salo-salo ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang biyenan. Habang ang kanyang sikmura ay namimilipit sa gutom dahil itinabi niya ang huling piraso ng karne para sa mga bisita. Ang mismong asawa at biyenan niya ay pinag-uusapan kung paano nanakawin ang kaisa-isang alaala ng kanyang tunay na ina. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Salve. Ang pinakamatinding sakit ay hindi sumisigaw. Ito ay bumabaon sa kaibuturan ng buto. Namanhid ang kanyang mga binti. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo habang unti-unting nanisikip ang kanyang lalamunan. Humigpit ang kapit ng kanyang mga nanginginig na kamay sa gilid ng tray hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Bumaon ang init ng palayok sa kanyang manipis na balat. Ngunit ang hapding iyon ay walang sinabi sa matinding panlalamig ng kanyang kaluluwa nang marinig niyang magtawanan ng asawa at hipag niya sa loob ng silid. Bumukas ang pinto. Natigilan si Doña Trining nang bumungad sa kanya ang manugang. Ngunit mabilis na napalitan ng pilit ng ngiti ang gulat sa kanyang mukha. Lumapit ang matanda. Pinalamlam ang mga mata at pinatunog ang isang tinig na puno ng malagim na pag-aalala. Oh, nandiyan ka na pala. Salve. Bakit ka nakatayo riyan sa dilim? Idiretso mo na iyan sa hapagkainan para makakain na ang mga bisita natin. Huwag mong kakalimutan, anak, na isang malaking utang na loob mo sa pamilyang ito na may marangal na apelyido kayo ng anak mo. Kami ang kumupkop sa iyo kaya sana ay marunong kang tumanaw ng utang na loob. Bilisan mo na. At doon na kayo sa kusina kumain ng anak mo. Pagsaluhan nyo na lang ang mga tirang lamig na kanin sa palayok. Tumango lamang si Salve. Yumuko ng bahagya upang itago ang nag-aapoy na sakit sa kanyang mga mata. Dinala niya ang pagkain sa sala bago tahimik na nagtungo sa sulok ng madilim na kusina. Doon, naabutan niya ang kanyang 9 na taong gulang na anak na si Santino. Nakaupo ang bata sa isang lumang bangko. Tahimik na sumusubo ng matigas na kanin na sinabawan lamang ng toyo. Ang uniforme nitong maingat niyang tinahi kagabi ay tila mas lumuwag sa maliit at payat na katawan ng bata. Kumirot ang puso ni Salve. Nilapitan niya ang anak. Dahan-dahang pinulot ang isang butil ng kanin na nahulog sa lukot na kwelyo ng bata. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi ng mariin hanggang sa malalasahan niya ang sariling dugo. Pinipigilan ang anumang hikbi na makawala sa kanyang mga labi. Umangat ang paningin ni Santino at ngumiti ng inosente. Nag-aalok ng kapirasoning kanin sa kanyang ina. Sa pagkakataong iyon, isang malamig at tahimik na sumpa ang nabuo sa isipan ni Salve. Pagsapit ng gabi. Habang mahimbing na natutulog si Gavino sa kanilang higaan, umilaw ang screen ng cellphone ng lalaki. Isang mensahe mula sa isang hindi nakarehistrong numero ang lumitaw sa screen. Naglalaman ng mga salitang nag-aanyaya tungkol sa isang malaking pamumuhunan at pangako ng bagong buhay. Ngunit hindi iyon ang umagaw sa pansin ni Salve, sa tulong ng liwanag ng buwan na tumatagos sa siwang ng bintana. Gumapang si Salve patungo sa ilalim ng lumang aparador kung saan niya palihim na itinatago ang isang maliit na kahong kahoy. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang buksan niya ang takip.
Ang kanyang dibdib ay tila sasabog. Ang espasyong dapat ay kinalalagyan ng lumang kolyar na may natatanging disenyo ay naiwang walang laman. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang malamig na pelus na dati ay sapin ng kanyang nag-iisang kayamanan. Pumikit si Salve. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng gabi, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang wasak na pagkatao. Hanggang kailan ko hihingin ang karapatang mabuhay mula sa mga taong pilit akong pinapatay ng buhay? Sa ilalim ng nakakasilaw na liwanag ng isang marangyang restauran, pilit na itinatago ni Gavino at Liraz ang kanilang pagkamangha. Ang paligid ay amoy ng mamahaling pabango at inihaw na karne. Isang mundong napakalayo sa masikip at mausok na kusinang inalisan nila. Sa kanilang kaharap ay nakaupo si Mirelda. Isang babaeng nag-uumapaw sa karangyaan mula sa ayos ng kanyang buhok hanggang sa mga diamanting kumikinang sa kanyang mga daliri. Wala silang kaalam-alam na ang ngiting iginawad sa kanila ng nagpakilalang negosyante ay isang patibong na binalot sa ginto. This is a prime property. Gavino. Exclusive lang ito para sa mga taong may malaking kapital at tamang pananaw sa buhay. Wika ni Mirelda habang marahang iniikot ang alak sa kanyang baso. Ang kanyang tinig ay malamig ngunit nangaakit. Gusto ko sana kayong isama sa investment na ito. Liraz, bagay na bagay sa lifestyle mo ang magkaroon ng kondo sa ganoong klaseng lugar. But of course, I only deal with fast transactions. Kailangan ko ng malaking down payment bukas na bukas din. Kumurap-kurap si Liraz. Ang mga mata ay nagliliyab sa matinding kagustuhang mapabilang sa mataas na lipunan. Kahit magkano. Miss Mirelda, gagawan namin ang paraan ni Kuya. May malaking ipon naman ang pamilya namin. Sumandal si Mirelda sa kanyang upuan. Tiningnan si Gavino mula ulo hanggang paa nang may halong palihim na pangungutya. Good. Because in my line of business, bad energy brings bad luck. A lot of men fail because they are dragged down by cheap, unlucky wives. Kapag may pabigat at walang ambag sa pamamahay, asahan mong hihilahin pababa ang swerte ng buong pamilya. Agad na tumango si Gavino. Tila nabulag sa mga pangako ng yaman at kapangyarihan. You don't have to worry about that. Miss Mirelda, ako ang nasusunod sa bahay namin. Lahat ng sagabal, madaling alisin, upang patunayan ang kanilang estado. Inilabas ni Liraz ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang litrato ng pamilya Vergara noong huling Kapaskuhan. Bahagyang sumilip si Mirelda. Sa halip na tingnan sina Gavino at Liraz, ang kanyang mga mata ay nanlamig at tila nag-iba ang anyo nang dumapo ang kanyang paningin sa isang babaeng nakatayo sa pinakagilid ng litrato, isang babaeng nakayuko at namimigay ng plato. Tila may dumaang matalim na anino sa mga mata ni Mirelda. Isang palihim at nakakakilabot ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang patuloy niyang pinagmamasdan ang mukha ni Salve sa screen. Mula sa malamig na hangin ng restauran, tila iisang mabigat na bato ang kapaligiran sa maliit na bahay ng mga Vergara. Nakatayo si Salve sa harap ng plantsahan. Pinadausdos niya ang mainit na bakal sa gusot na kwelyo ng paboritong polo ni Gavino. Kahit na kaninang umaga ay tinabig ng lalaki ang kanyang kamay nang subukan niya itong abutan ng kape. Naroon pa rin siya. Patuloy na ginagampanan ang tungkulin ng isang asawang matiisin. Umaasa siyang sa pamamagitan ng pag-aalaga ay lalambot ang puso ng asawa at makikita ang kanyang halaga. Sa ibabaw ng hapag, nanlalamig na ang tinolang manok na pinaghirapan niyang lutuin mula sa natitirang barya sa kanyang pitaka. Pasimple niyang pinunasan ang pawis sa kanyang noo at naglakad patungo sa lumang aparador. Maingat niyang inilabas ang isang maliit na asul na libreta mula sa ilalim ng mga nakatupang damit. Ito ang savings account ni Santino. Unti-unti niyang binuklat ang mga pahina. Tuwing tumitingin siya sa halagang nakaimprenta roon, gumagaan ang kanyang dibdib. Pera iyon mula sa labada, sa pagtitinda ng merienda, at sa mga inipit niyang sentimo mula sa pamamalengke. Malapit ng mag-enrollment. At ito ang tanging pag-asa niya para hindi mapatalsik sa paaralan ang kanyang anak. Hinalikan niya ang libreta bago ibinalik sa pinakatagong sulok ng kabinet. Nang sumapit ang hating gabi, pumasok si Gavino sa kwarto na amoy mamahaling alak at usok.
Hindi niya pinansin ang pagkain sa mesa ni ang pagod na mukha ng kanyang asawa. Humiga si Salve. Ipinikit ang mga mata at pinilit na patuluyin ang paghinga ng pantay upang magkunwaring tulog. Ngunit sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Salve ang paggalaw ni Gavino. Dahan-dahang bumangon ang lalaki at nagtungo sa tapat ng aparador. Walang ano-ano'y binuksan nito ang pinto kung saan nakatago ang mga damit ni Salve. Bahagyang iminulat ni Salve ang kanyang mga mata. Sapat lamang upang makita ang anino ng kanyang asawa. Nakita niyang kinapa ni Gavino ang ilalim ng mga damit. Hanggang sa mahawakan nito ang asul na libreta. Isang panandali ang pagtigil ang naganap. Tumingin si Gavino sa direksyon ng natutulog na asawa. Hawak ang pangarap at kinabukasan ng kanyang sariling anak. Ngunit walang bakas ng pag-aalinlangan o awa sa kanyang mukha. Sa kumpas ng kasakiman at upang mapunan ang peking pamumuhunan na hinihingi ni Merelda, isinilid ng ama ang libreta sa kanyang bulsa. Walang lingon-likod siyang naglakad palabas ng kwarto. Habang tuluyang nilamon ng dilim ang kanyang anino. Wala na pong laman ang inyong account. Mrs., sa imot na po ang lahat ng dineposito ninyo noong nakaraang buwan. Ang boses ng bank teller ay parang isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng tirik na araw. Napako si Salve sa kanyang kinatatayuan sa loob ng malamig na gusali ng bangko. Ang kanyang mga kamay, na magaspang dahil sa araw-araw na paglalaba, ay mahigpit na nakahawak sa asul na libreta na tila ba kung hihigpitan niya ang kapit ay muling lilitaw ang mga numerong pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon. Sa likod niya, ang ingay ng mga taong nagmamadali ay tila naging isang malabong ugong. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pera iyon para sa kinabukasan ni Santino. Pera iyon na kinuha niya mula sa sarili niyang sikmura. Mula sa bawat pagpatak ng pawis sa ilalim ng initan. Ngayon, sa isang iglap, tila naglahong parang bula ang lahat ng kanyang pagtitiis. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng isang tanawing lalong nagpabigat sa kanyang kalooban. Nakita niya si Gavino na naglalakad sa harap ng salamin. Suot ang isang bagong-bagong barong Tagalog na halatang gawa sa mamahaling tela. Sa tabi niya, si Doña Trining ay abalang pinagmamasdan ang isang bagong set ng mga alahas na nakalatag sa mesa. Walang bakas ng pagtitipid. Walang anino ng hiya. Ang bahay na dati ay tahimik ay puno ngayon ng halakhak ni Gavino at Liraz tungkol sa mga plano nilang bakasyon at bagong buhay na ipinangako ni Merelda. Gavino. Ang boses ni Salve ay mahina, nanginginig, at puno ng hindi maipaliwanag na takot. Ang pera ni Santino. Ang ipon namin para sa eskwela niya. Nasaan? Bakit wala nang laman ang bangko? Tumigil si Gavino sa kanyang ginagawa. Ngunit sa halip na pagkahiya, isang mapanghamong tingin ang ibinigay niya sa kanyang asawa. Inayos niya ang kanyang kwelyo bago hinarap si Salve ng may halong pandidiri. Investment iyon. Salve, huwag kang makitid ang utak. Inilagay ko ang pera sa isang malaking proyekto na mag-aahon sa atin sa putik na ito. Gusto mo bang habang buhay na lang tayong amoy sabon at uling? Ginagawa ko ito para sa pamilya, pero para sa anak mo iyon, para sa gamot at pag-aaral niya. Ang sigaw ni Salve ay sapat na upang mapatigil ang lahat. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, pumagitna na si Doña Trining. Ang matanda ay lumapit ng dahan-dahan. Ang mukha ay nakasuot ng maskara ng huwad na kabanalan. Hinawakan niya ang balikat ni Salve. Ngunit ang kanyang mga kuko ay tila ba nabaon sa manipis na balat ng manugang. Salve. Anak, huwag kang maging mapagtanim. Ang asawa mo ang haligi ng tahanang ito. Kung kinuha man niya ang pera, iyon ay dahil may mas malaking plano siya para sa inyong lahat. Bilang asawa, tungkulin mong magtiwala at sumuporta. Hindi ang magbilang ng bawat sentimong ibinibigay mo. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagbigay sa iyo ng bubong na ito nang wala kang matuluyan. Masyado kang nagiging madamot sa sarili mong pamilya dahil lang sa isang bata. Nanghina ang mga tuhod ni Salve. Ang bawat salita ni Doña Trining ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang huling pag-asa.
Wala siyang kakampi sa bahay na ito. Ang kanyang sakripisyo ay itinuring na obligasyon. At ang kanyang pangarap para sa anak ay itinuring na kadamutan. Lumabas siya ng bahay upang huminga. At sa may bakod ay nakita niya ang kapitbahay na si Aling Rosa. Nakita ng matanda ang namumugto niyang mga mata. Walang kibit-balikat na hinawakan ni Aling Rosa ang kamay ni Salve at palihim na nag-abot ng ilang lukot na barya. Ito na muna. Salve, itabi mo ito. Pambili mo man lang ng tinapay ni Santino. Alam ko ang pinagdadaanan mo. Anak, huwag kang susuko. Ang maliit na kilos na iyon ni Aling Rosa ay nagparamdam kay Salve na tao pa rin siya. Na mayroon pa ring nakakakita sa kanyang pagdurusa sa gitna ng kawalang puso ng kanyang mga biyanan. Itinago niya ang barya sa kanyang bulsa. Tila ba iyon ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo? Ngunit ang munting liwanag na iyon ay mabilis na nilamon ng panibagong dilim. Kinagabihan, habang ang ulan ay malakas na bumubuhos sa bubong na yari sa luma at kinakalawang na yero, nagising si Salve sa isang kakaibang tunog. Isang mabigat na paghinga at ubo na tila may pumupunit sa lalamunan ng kanyang anak. Pagdapo ng kanyang palad sa noo ni Santino, tila ba napaso ang kanyang balat. Ang bata ay nanginginig sa sobrang taas ng lagnat. Ang mga labi ay maputla at ang mga mata ay nakapikit ng mariin dahil sa sakit. Hinanap ni Salve ang mga gamot sa maliit na kabinet. Ngunit naalala niyang wala na silang natitira. Wala ring laman ang kanyang pitaka para itakbo ang bata sa doktor. Sa gitna ng dilim, habang ang init ng katawan ng anak ay nanunuot sa kanyang bisig, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. May isang lumang resibo ng pawn shop ang nahulog mula sa bulsa ng jacket ni Doña Trining na naiwan sa upuan. Isang pangalan ang nakasulat doon na hindi pamilyar kay Salve. Isang lihim na tila mas madilim pa sa gabing iyon. Niyakap ng mahigpit ni Salve si Santino. Habang ang ulan ay tila nagiging isang malungkot na awit ng pagluluksa. Ano ang gagawin mo kung ang taong dapat nagpoprotekta sa iyo ang siyang nagnanakaw ng hininga ng iyong anak? Ang kislap ng mga kristal na baso sa Marangyang Hotel ay tila nanunukso sa ambisyon ni Gavino. Sa harap niya, si Mirelda ay mukhang isang reyna na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa mukha ng babae nang ilapag nito ang isang folder sa mesa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa kawalan ng asawa ni Gavino sa kanilang usapan. Hindi tayo pwedeng magtagal sa ganitong setup. Gavino. Madiing wika ni Mirelda habang dahan-dahang hinahaplos ang gilid ng kanyang mamahaling relo. Ang bawat segundong hinahayaan mong manatili ang malas sa bahay mo ay segundong nawawala ang tiwala ng mga investors ko. Hindi bagay ang isang bilyonaryong katulad ko sa isang lalaking may asawang amoy kanal at sabon. Kung gusto mong matuloy ang proyekto nating ito, kailangang malinis ang imahe mo at kailangan ko na rin ang kolyar na sinasabi mo. Huwag mong hayaang madamay ang puhunan natin dahil lang sa dumi ng nakaraan ng asawa mo. Yumuko si Gavino. Tila isang asong sunod-sunuran sa kanyang amo. Gagawan ko ng paraan. Miss Mirelda, konting panahon na lang. Mawawala na rin ang sagabal na iyan. Ibibigay ko sa iyo ang kolyar. Pangako. Habang nagaganap ang lihim na kasunduan, isang marangyang salo-salo naman ang idinadaos sa tahanan ng isa sa mga pinsan ng mga Vergara. Naroon sina Doña Trining at Liraz. Suot ang kanilang pinakamagagandang damit. Ngunit ang agaw pansin sa lahat ay ang kolyar na nakapulupot sa leeg ni Doña Trining, ang kolyar na pag-aari ni Salve. Sa bawat paggalaw ng matanda, kumikinang ang ginto sa ilalim ng mga ilaw. Tila ba ipinagmamalaki ang pagkakanakaw dito? Napakaganda naman ng suot mong kolyar. Trining, ngayon ko lang yata nakita iyan. Komento ng isang matandang kaibigan. Ngumiti ng ubod tamis si Doña Trining. Ang kanyang boses ay puno ng kasinungalingan. Ito ba? Pamana pa ito ng lola ko sa tuhod. Itinago ko lang sa vault dahil masyadong mahalaga. Sabi kong kay Liraz. Ito ang simbolo ng dangal ng pamilya Vergara. Hindi basta-basta isinusuot ng kung sino-sino lang. Lalo na ng mga taong walang pinag-aralan. Tumawa si Liraz habang humihigop ng juice.
Nakatingin ng may halong pangingit-ngit sa mga taong humahanga sa alahas na alam niyang hindi naman sa kanila. Ang kanilang bawat halakhak ay tila isang malakas na sampal sa katotohanang naiwan sa malayo, sa ilalim ng tirik na araw, sa loob ng isang masikip na tiyangge ng mga labada. Halos hindi na makahinga si Salve. Ang singaw ng mainit na tubig at ang matapang na amoy ng chlorine ay nanunuot sa kanyang baga. Ang bawat kuskus niya sa makakapal na pantalon ay parang kuskus sa sarili niyang laman. Masakit ang kanyang likod, at ang kanyang mga daliri ay namumuti na at namamaga dahil sa sobrang pagkababad sa tubig. Ngunit hindi siya tumitigil. Bawat tulo ng kanyang pawis ay katumbas ng bawat sentimong kailangan niya para sa gamot ni Santino. Nang matapos ang trabaho, dumaan siya sa isang maliit na panaderya. Nakita niya ang isang mainit at malambot na asadong tinapay sa loob ng glass case. Nag-ingay ang kanyang sikmura. Naaalalang wala pa siyang laman mula kaninang umaga kundi tubig. Ngunit nang bilangin niya ang kanyang kinita, mabilis niyang iniwas ang kanyang paningin. Ang perang hawak niya ay sapat lamang para sa antibiotic ng anak. Mas mahalaga ang buhay ni Santino kaysa sa gutom na nararamdaman niya. Sa halip na tinapay, isang bote ng murang paracetamol ang mahigpit niyang hinawakan habang naglalakad pa uwi. Habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada, hindi napansin ni Salve ang isang itim na sasakyang dahan-dahang sumusunod sa kanya mula sa malayo. Sa loob nito, isang lalaking naka-Amerikana ang tahimik na nagmamasid sa bawat hakbang niya. May hawak na kamera at kinukunan ang bawat paghihirap ng babaeng tila pasan ang buong mundo. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng nakabibinging katahimikan. Ang kanyang biyenan at hipag ay wala pa. Malamang ay nagsasaya pa sa kanilang party. Agad siyang tumuloy sa kwarto ni Santino upang painumin ito ng gamot. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang anak, tumunog ang kanyang lumang cellphone na may basag na screen. Ang pangalan ng guro ni Santino ang lumitaw. Nang sagutin niya ang tawag, ang boses sa kabilang linya ay puno ng kaba at pagmamadali. Mrs. Montemayor, mabuti at sumagot kayo. May malaking problema po dito sa school. Kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din. Tungkol po ito kay Santino. Hindi na po maganda ang lagay niya. Nanlamig ang buong katawan ni Salve. Nabitawan niya ang plastik ng gamot na binili niya. At ang maliliit na tableta ay nagkalat sa maruming sahig ng kanilang bahay. Tila mga butil ng pag-asang tuluyan ng naghiwa-hiwalay. Tumakbo si Salve sa ilalim ng nagbabagang init ng araw. Hindi pansin ang bawat hiningang tila pumapaso sa kanyang baga. Ang bawat hakbang niya sa semento ay puno ng takot na baka sa bawat segundong lumilipas ay tuluyan nang mawala ang tanging dahilan kung bakit siya nananatiling buhay. Pagdating niya sa klinika ng paaralan, ang mundo ni Salve ay tila gumuho nang makita ang maliit at payat na katawan ni Santino na nakahiga sa stretcher. Maputla ang bata. Tuyot ang mga labi. At may bahid ng tuyong dugo sa ilalim ng kanyang ilong. Masyadong mataas ang lagnat niya. Mises. At sa tingin ko, matagal na siyang hindi kumakain ng tama, kaya bumagsak ang kanyang katawan. Paliwanag ng guro habang inaakay si Salve sa loob ng ambulansya. Sa loob ng puting silid ng ospital. Ang ingay ng mga aparatong nagbabantay sa tibok ng puso ni Santino ay tila isang mabilis na tambol na nagpapakaba sa dibdib ni Salve. Lumapit ang doktor. Ang mga salita nito ay tila bawat dulo ng karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Kailangan ng mga agarang test. Kailangan ng mga gamot na hindi kayang bilhin ng barya sa kanyang bulsa. Kinapa ni Salve ang kanyang suot na kupas na pantalon. Ang tanging naramdaman niya ay ang ilang pirasong lukot na pera mula kay Aling Rosa at ang malamig na katotohanan na wala siyang kahit ano. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang idinedyal ang numero ni Gavino. 1 beses. 2 beses. Sa ikatlong pagkakataon ay sumagot ang lalaki. Ngunit ang boses nito ay puno ng inis at pagmamadali. Gavino, parang awa mo na. Nasa ospital kami ni Santino. Kailangan namin ng pera para sa mga test niya. Hindi siya gumigising. Gavino, tulungan mo ang anak mo. Pagsusuma mo ni Salve.
Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na hikbi. Ano ba? Salve, nasa gitna ako ng isang napaka-importanting meeting sa mga investors. Huwag mo akong istorbohin sa mga ganyang bagay. May pampublikong ospital naman. Doon mo dalhin, huwag mong sayangin ang oras ko. Ang mabilis na pagputol ng linya ay tila isang malakas na sampal na nag-iwan ng nakabibinging tunog sa tenga ni Salve. Hindi nagtagal. Bumukas ang pinto ng ward. Hindi si Gavino ang dumating, kundi si Doña Trining. Pumasok ang matanda na tila ba ang ospital ay isang maruming lugar na hindi karapat-dapat sa kanyang presensya. Tiningnan niya ang natutulog na si Santino nang may halong pandidiri. Bago hinarap ang manugang na basang-basa ang mukha sa luha. Nandito ako para sabihing huwag na huwag mong gagambalain ang anak ko sa trabaho niya. Mariing wika ni Doña Trining. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong na puno ng lason. Isang malaking kahihiyan na may apo kaming sakitin at mahina. At ikaw? Wala ka talagang silbi. Pati ang bata. Nagiging pabigat dahil sa kapabayaan mo. Huwag kang aasa na maglalabas ako ng pera para sa batang iyan. Ang pera ng mga Vergara ay para sa mga taong may pakinabang. Hindi para sa mga mahihina ang dugo. Sa puntong iyon, nawala ang lahat ng natitirang dangal ni Salve. Bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig at matigas na tile. Gumapang siya patungo sa paanan ng kanyang biyenan. Hinawakan ang laylayan ng mamahaling saya nito. At isinubsob ang kanyang mukha sa dumi ng sahig. Ma, parang awa niyo na. Kahit ako na lang ang saktan niyo. Kahit ako na lang ang gutumin niyo. Pero si Santino, anak niyo rin siya. Dugo niyo rin siya. Tulungan niyo lang siyang gumaling. Gagawin ko ang lahat. Magiging alipin niyo ako habang buhay. Hinding-hindi ako magrereklamo. Parang awa niyo na. Ma. Ang bawat salita ni Salve ay puno ng pagtangis na tila bagaling sa kailaliman ng isang wasak na kaluluwa. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Ngunit sa itaas niya, ang mukha ni Doña Trining ay nanatiling parang bato walang awa. Walang pakiramdam, mula sa malayo. Sa isang madilim na sulok ng hanlang, nakatayo ang isang lalaki. Si Ati. Celso ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ng babaeng nakaluhod. Nakita niya ang bawat paghihirap, ang bawat pagyuko, at ang bawat patak ng luhang tila nagmamarka sa maruming sahig. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib habang mahigpit niyang hinahawakan ang folder na naglalaman ng katotohanang magpapabago sa lahat. Tumingin si Doña Trining pababa kay Salve. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gamit ang kanyang suot na sapatos, marahas niyang tinabig ang kamay ni Salve na nakakapit sa kanya. Dahilan upang mapahiga ang babae sa sahig. Masyado siyang mahina. Katulad mo. Ang mga taong mahihina ay walang puwang sa pamilyang ito. Mabuti pa ngang mawala na lang siya. Kaysa lumaking pabigat sa amin. Isang basura. Palaging basura. Tinalikuran ng matanda, si Salve. Iniwan ang isang ina na nakahiga sa sahig. Mag-isa. Durog. At tila hinihintay na lamang na lamunin ng sariling kawalang pag-asa. Sa gitna ng katahimikan ng ward, tanging ang tunog ng bawat mabigat na paghinga ni Santino ang maririnig isang buhay na tila unti-unti nang nauupos habang ang mundo ay patuloy na nagbubulag-bulagan. Dahan-dahang itinuod ni Salve ang kanyang mga palad sa malamig na sahig ng ospital. Ang bawat sentimetro ng matigas na tile ay tila humihigop sa huling bakas ng kanyang kahinaan. Hindi na siya umiiyak. Ang mga luhang kanina ay tila ilog na walang katapusan ay mabilis na natuyo. Iniwan ang kanyang mga mata na namumula, ngunit may bago at matalim na kinang. Sa gitna ng dilim at amoy ng gamot, naramdaman ni Salve ang unti-unting pagtigas ng kanyang puso, isang pagbabagong kasing pait ng lason, ngunit kasing tibay ng bakal. Tumayo siya ng tuwid. Pinagpag ang kanyang kupas na saya. At hinarap ang pintuan ng ward kung saan nakahiga ang kanyang anak. Doon, isinumpa niya sa kanyang sarili na iyon
na ang huling pagkakataong luluhod siya sa sinumang tao. Salve Diyos ko! Anong nangyari sa iyo? Ang nag-aalalang boses ni Aling Rosa ay bumasag sa katahimikan ng hanhalang. Patakbong lumapit ang matanda. Hawak ang isang maliit na panyo na may nakabalot na makakapal na papel. Nabalitaan ko ang nangyari kay Santino. Ito. Kunin mo. Lahat ng naipon ko sa paluwagan at ang kinitang huli sa tindahan. Isinama ko na. Huwag kang mag-alala sa akin. Ang bata ang unahin mo. Kinuha ni Salve ang pera. Ang kanyang lalamunan ay muling sumikip. Ngunit hindi dahil sa pait, kundi dahil sa natatanging kabutihang natanggap niya mula sa isang taong wala namang obligasyon sa kanya. Salamat. Aling Rosa, hinding-hindi ko ito makakalimutan. Ibabalik ko ito sa inyo ng higit pa sa inaakala nyo. Pangako ko iyan sa harap ng anak ko. Matapos bayaran ang paunang bayad sa ospital upang masiguro ang gamot ni Santino. Naglakad si Salve pauwi sa gitna ng kadiliman. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng isang plano. Pumasok siya sa bahay ng mga Vergara na tila isang anino. Wala sina Doña Trining at Liraz. Marahil ay natutulog na o nasa bahay pa ng kanilang kamag-anak. Dumiretso si Salve sa maliit na opisina ni Gavino. Isang lugar na kailanman ay hindi niya pinangahasang pasukin nang walang pahintulot. Gamit ang liwanag mula sa kanyang lumang cellphone. Hinalughog niya ang bawat drawer. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok habang ang kanyang mga daliri ay naghahanap sa gitna ng mga bundok ng papel. Doon, sa ilalim ng isang makapal na folder. Nakita niya ang mga dokumentong magpapatunay sa kanyang mga hinala. May mga sulat mula sa mga pautangan. Mga peking kontrata sa ilalim ng pangalan ni Mirelda. At ang pinakamasakit sa lahat, isang kasulatan ng pagsasangla ng kanilang maliit na bahay. Nakita niya ang kanyang sariling lagda sa ibaba ng papel. Isang pirma na alam niyang kailanman ay hindi niya ginawa. Pinanday ni Gavino ang kanyang sulat upang makuha ang huling pag-aari na dapat ay para sa kinabukasan ni Santino. Anong ginagawa mo rito? Isang magaralgal at amoy alak na boses ang bumasag sa konsentrasyon ni Salve. Nakatayo sa pintuan si Gavino. Magulo ang buhok at namumula ang mga mata dahil sa pagkalasing. Sumandal siya sa hamba ng pinto. Tinitingnan ang kanyang asawa nang may halong pangingit-ngit. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pakialaman ang mga gamit ko? Get out of here! Salve, at bago ka lumabas, ipagtimpla mo ako ng kape. Sumasakit ang ulo ko sa kapabayaan mo. Dahan-dahang tumayo si Salve. Hawak ang mga dokumento sa likod ng kanyang katawan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon. Hindi siya yumuko. Hindi siya humingi ng paumanhin. Tinitigan niya si Gavino ng diretsyo sa mga mata. Isang tinging puno ng pagkamuhi na tila ba naging isang pader na hindi matitibag ng anumang sigaw. Hindi ako magtitimpla ng kape mo. Gavino. At hinding-hindi na ako susunod sa anumang utos mo mula sa gabing ito. Mahinahon ngunit seryoso ang kanyang pagkakasabi. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa buong silid. Natigilan si Gavino. Tila ba nagising ang kanyang diwa mula sa pagkalasing dahil sa kakaibang aura ng kanyang asawa. Bago pa siya makapagsalita, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa itaas na bahagi ng bahay. Kasunod ang matitinis na sigaw ni Liraz na tila nakakita ng multo. Magnanakaw ma. May magnanakaw, nawawala ang kolyar, may kumuha ng kolyar mo sa kwarto. Ang boses ni Liraz ay puno ng takot habang mabilis itong bumababa ng hagdan. Itinuturo si Salve nang may nanginginig na daliri. Ikaw ang kumuha. Diba? Dahil kailangan mo ng pera para sa anak mong sakitin, ibalik mo ang alahas ni Mama. Tumingin si Salve sa kanyang hipag. Pagkatapos ay kay Gavino. At huli ay sa papalapit na si Doña Trining na ang mukha ay tila naging isang halimaw sa galit. Isang maliit at misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Salve habang mahigpit niyang hinahawakan ang mga dokumento sa kanyang bulsa, mga dokumentong mas mahalaga pa sa anumang ginto. Sa loob ng isang silid na puno ng mga antigong kagamitan at amoy ng lumang papel, nakatayo si Ati Celso sa harap ng isang malaking larawan.
Ang lalaki sa litrato ay si Don Esteban Sarmiento, isang taong may awtoridad at malalim na mga mata na tila tumitingin sa kaibuturan ng kaluluwa ng sinumang titingin dito. Hawak ni Celso ang isang folder na naglalaman ng resulta ng DNA at ang mga larawang kinuha niya sa ospital. Nahanap ko na siya. Don Esteban, ang apo ninyo ay nasa gitna na ng mga lobo. Ngunit hindi siya basta-bastang sumusuko. Bulong ni Celso sa hangin. May halong lungkot at paghanga ang kanyang boses. Nasasaktan siyang makita ang paghihirap ni Salve. Ngunit alam niyang kailangan munang dumaan sa apoy ang ginto upang lumabas ang tunay nitong kintab. Naghihintay lamang siya ng tamang pagkakataon upang iligtas ang babaeng matagal nang nawawala sa kanyang tunay na tahanan. Samantala, sa loob ng bahay ng mga Vergara, ang hangin ay tila punong-puno ng kuryente dahil sa tindi ng tensyon. Hinarang ni Doña Trining ang daan ni Salve habang si Liras naman ay pilit na inaagaw ang bag na suot ng manugang. Ang kanilang mga mukha ay balot ng puot at takot-takot na baka tuluyan nang mawala ang kanilang huling alas. Ibigay mo sa akin ang bag na iyan. Salve, alam kong itinago mo roon ang kolyar ko. Magnanakaw ka. Wala kang utang na loob ang sigaw ni Doña Trining. Ang kanyang boses ay naging paos dahil sa galit. Hindi natinag si Salve. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang bag, kung saan nakatago ang mga dokumento ng pandaraya ni Gavino. Wala sa akin ang kolyar niyo. Ma, at kung nawawala man iyon, baka dapat ninyong tanungin ang sarili ninyo kung saan nyo iyon naiwan habang abala kayo sa pagmamayabang sa labas. Hindi ako ang nagnanakaw dito, ang pamilyang ito ang nagnakaw ng lahat sa akin. Pati ang kinabukasan ng anak ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na hampas ng hangin na nagpatahimik sa mag-ina. Hindi sila sanay na sumasagot. Ang babaeng dati ay parang tupa na laging sumusunod. Nagtinginan sina Gavino at Trining. Bakas ang pagtataka sa kanilang mga mata kung saan kinuha ni Salve ang ganoong klasing tapang. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim at eksklusibong bar, galit na hinampas ni Mirelda ang kanyang palad sa mesa. Ano? Nawawala ang kolyar. Napakawalang kwenta nyo talaga. Gavino, iyon na lang ang kailangan ko para tuluyan ng mabura ang bakas ng babaeng iyon. At hinayaan nyo pang mawala. Pawis na pawis si Gavino habang nakayuko sa harap ng pinsan ni Don Esteban. Hahanapin namin. Mirelda, sigurado akong nasa bahay lang iyon. O baka naman itinago talaga ng asawa ko. Hindi nyo naiintindihan. Pabulong na wika ni Mirelda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Kapag hindi nahanap ang kolyar na iyon bago ang pagbasa ng testamento, malalagay sa panganib ang lahat ng plano natin. Paalisin mo na ang babaeng iyan sa bahay nyo. Siguruhin mong wala siyang kahit anong madadalang alaala o dokumento. Tapusin mo na ang lahat. Gavino, bago pa tayo ang mabulabog ng katotohanan, bumalik si Salve sa ospital ng gabing iyon. Pagod na pagod at tila pasa ng buong mundo. Naupo siya sa tabi ng kama ni Santino. Hinawakan ang maliit na kamay ng anak. At nagsimulang kumanta ng mahina. Ito ay isang luma at malungkot na hele, isang awiting tila nakaukit na sa kanyang gunita mula pa noong bata siya. Kahit hindi niya matandaan kung sino ang nagturo sa kanya nito. Mula sa maliit na bintana ng pintuan ng ward, nakatayo si Ator. Celso. Nakikinig siya sa bawat nota, sa bawat himig ng boses ni Salve. Nanindig ang kanyang balahibo nang makilala ang kanta. Iyon ang paboritong kanta ng asawa ni Don Esteban. Ang hele na tanging ang mga tunay na Sarmiento lamang ang nakakaalam. Sa sandaling iyon, higit pa sa resulta ng DNA, napatunayan ni Celso na ang babaeng nasa harap niya ay ang nawawalang prinsesa ng kanilang pamilya. Sino nga ba ang tunay na kumuha ng kolyar mula sa kwarto ni Doña Trining? Ang misteryong ito ay tila isang aninong patuloy na bumubuntot sa bawat karakter. Habang hinihimas ni Salve ang buhok ni Santino, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. May paraan para iligtas ang anak mo at mabigyan siya ng kinabukasang nararapat sa kanya. Magkita tayo sa tapat ng ospital sa loob ng 10 minuto. Huwag kang magsasama ng kahit sino.
Napatingin si Salve sa labas ng madilim na hanhelang. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isa ba itong patibong o ang tanging pintuan patungo sa kanyang kaligtasan? Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan at ang malabong usok mula sa mga sasakyang dumadaan, lumabas si Salve mula sa labi ng ospital. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Ang bawat hininga ay tila may kasamang kaba na hindi niya maipaliwanag. Sa tapat ng kalsada, nakita niya ang isang itim na sasakyang dahan-dahang huminto. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may tindig na kagalang-galang. Suot ang isang dekalidad na Amerikana, si Atori. Celso ay lumapit sa kanya ng may paggalang. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng katapatan na matagal nang hindi nararamdaman ni Salve mula sa sinumang lalaki. Inabot niya ang isang makapal na folder sa babaeng tila pasan ang buong mundo. Mrs. Montemayor. O mas tamang tawagin kitang Salve Sarmiento. Ang boses ni Celso ay malalim at kalmado. Huwag kang matakot. Ako, si Ati. Celso Natividad. Ang naging kanang kamay ng lolo mo. Si Don Esteban Sarmiento. Matagal ka na naming hinahanap. Narito sa loob ng folder na ito ang katotohanan tungkol sa iyong pagkatao, ang iyong birth certificate. Ang resulta ng DNA na kinuha namin mula sa iyong ginamit na baso sa ospital. At ang katibayan na ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng iniwan ni Don Esteban. Dahan-dahang binuksan ni Salve ang folder. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang isang lumang larawan ng isang babaeng kamukhang-kamukha niya ang kanyang ina. Nakita niya ang mga dokumentong nagsasaad ng mga ari-arian, lupain, at kumpanyang nakapangalan sa kanya. Ngunit sa halip na tumalon sa tuwa, naramdaman ni Salve ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha sa ibabaw ng mga papel. Bakit ngayon lang pabulong na tanong ni Salve? Ang kanyang tinig ay basag sa sobrang sakit. Bakit kung kailan durog na ang buhay ko? Bakit kailangang dumanas ng ganitong hirap ang anak ko bago niyo ako nahanap? 10 taon akong naging alipin. Celso. 10 taon akong hinayaang tawaging basura ng mga taong nagnakaw ng dangal ko. Lumapit ng bahagya si Celso. Sapat lamang para ipadama ang kanyang suporta nang hindi nilalampasan ang hangganan ng respeto. Inabot niya ang isang maliit na botelya ng tubig at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Salve. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbigay ng panandaliang kapayapaan sa nanginginig na katawan ng babae. Hindi pa huli ang lahat. Salve. Wika ni Celso nang may kasiguraduhan. Ang lolo mo ay hindi tumigil sa paghahanap sa iyo hanggang sa huling hininga niya. Alam namin ang lahat ng ginagawa ng pamilya Vergara. Alam namin ang tungkol sa pakikipagsabuatan ni Mirelda kay Gavino upang nakawin ang iyong mana. Ngunit tandaan mo, mula sa sandaling ito, hindi mo na kailangang humingi ng tawad sa sinuman para lang mabuhay ng may dangal. Ang kapangyarihan ay nasa iyong mga kamay na. Tumingin si Salve kay Celso. Pinahid ang kanyang mga luha at dahan-dahang itiniklop ang folder. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng bagong kintab, isang kintab na hindi nagaling sa lungkot, kundi sa isang matinding determinasyon. Ayokong lumabas agad ang katotohanan. Ati, Celso, gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang gawin ng mga taong iyon. Gusto kong hayaan silang magdiwang sa inaakala nilang tagumpay. Bago ko sila hatakin pababa sa impyernong sila mismo ang gumawa. Ngumiti si Celso nang may paghanga. Nakita niya sa mga mata ni Salve ang tapang ng isang tunay na Sarmiento. Anong gusto mong gawin ko? Tulungan mo akong protektahan ang bahay na iyon sa ilalim ng batas. Madiing sagot ni Salve. Hahayaan ko silang pirmahan ang lahat ng dokumentong gusto nila. Gusto kong makita ang mukha ni Gavino kapag nalaman niyang ang lahat ng pinaghirapan niyang nakawin ay guguho sa harap niya. Kinuha ni Celso ang isang ballpen mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Salve bilang simbolo ng kanilang alyansa. Simulan na natin ang plano. Handa na ang lahat ng ebidensya ng pandaraya ni Gavino. Maghihintay ako sa iyong senyas. Habang pabalik si Salve sa loob ng ospital, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Gavino ang lumitaw sa screen. Punong-puno ng puot at pagbabanta. Wala ka nang babalikang bahay. Salve.
Bukas na bukas din. Pirmahan mo ang papeles ng pagpapaubaya sa anak mo. At kung hindi, huwag kang magsisisi kapag biglang nawala ang supply ng oxygen sa kwartong kinalalagyan ng anak mong sakitin. Huwag mo akong subukan. Napahinto si Salve sa gitna ng hanhlang. Ang kanyang kamay ay humigpit sa cellphone hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Hindi na siya nanginginig sa takot. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa tapat ng kwarto ni Santino. Si Gavino. Subukan nating dalawa kung sino ang mas malakas. Ang haligi ng tahanan o ang nanay na kinuha mo ang lahat. Pumasok si Salve sa loob ng bahay ng mga Vergara na tila isang dayuhan sa sarili niyang tahanan. Ang bawat sulok ng gusaling iyon ay saksi sa 10 taon ng kanyang pagtitiis. Ngunit ngayong gabi, ang hangin ay tila punong-puno ng lason. Nakaupo sa gitna ng sala sina Doña Trining, Gavino, at Liraz. Sa ibabaw ng mesa ay nakalatag ang mga puting papel, ang mga dokumentong magtatapos sa huling bakas ng kanyang pagkatao sa pamilyang iyon. Mabuti at dumating ka. Bungad ni Gavino. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalala para sa anak na nasa ospital. Huwag na nating patagalin ito. Narito ang kasunduan. Pipirmahan mo ang paglilipat ng titulo ng bahay na ito sa akin. At ang waiver na isinusuko mo ang karapatan sa pag-aalaga kay Santino. Ito lang ang paraan para matiyak nating mapupunta sa magandang paaralan at ospital ang bata sa ilalim ng pangalan ko. Lumapit si Doña Trining kay Salve. Ang kanyang mukha ay nagbalat kayo sa huwad na lungkot. Hinawakan niya ang kamay ni Salve. Ngunit ang kanyang hawak ay tila isang tanikalang bakal na gustong sumakal sa manugang. Salve. Anak, maging praktikal ka. Pabulong na wika ng matanda. Habang pilit na naglalabas ng luha sa kanyang mga mata. Tingnan mo ang sarili mo. Masyado kang mahirap. Masyado kang sakitin. Paano mo bubuhayin ang bata kung mahal mo talaga si Santino? Bibitawan mo siya para sa ikabubuti niya. Hayaan mo kaming mag-alaga sa kanya. Tutal. Pamilya pa rin naman kami. Huwag mo nang pairalin ang pride mo dahil lang sa kahirapan. Tumawa ng mahina si Liraz habang tinitingnan ang kupas at basang damit ni Salve mula sa ulan sa labas. Look at you. Salve. Ang dumi-dumi mo. Hindi ka nababagay sa bagong buhay na naghihintay sa amin. Sabi ni Miss Mirelda. Kapag natapos na ang transaksyon na ito, lilipat na kami sa isang penthouse. Doon, may mga katulong na gagawa ng trabaho mo. So please, sign the papers and just vanish. You're just a stain in our future success. Dahan-dahang kinuha ni Salve ang ballpen. Hindi nanginginig ang kanyang mga daliri. Sa halip na galit, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Tinitigan niya ang bawat titik sa kasunduan. Isinasaulo ang bawat salitang ginamit nila upang bastusin ang kanyang pagiging ina. Sa loob-loob niya, alam niyang ang bawat pirma niya sa gabing ito ay ang huling pako sa kabaong ng pamilya Vergara. Pinirmahan niya ang mga papel ng walang pag-aalinlangan. Habang pinapanood ang sakim ng ngiti ni Gavino at Mirelda, matapos makuha ang huling pirma. Marahas na hinablot ni Gavino ang mga dokumento. Tumayo siya at itinuro ang pintuan ng may kasamang pandidiri. Ngayong nakuha ko na ang kailangan ko. Wala ka ng silbi rito. Lumayas ka na. Salve. At huwag na huwag kang magtatangkang lumapit kay Santino o sa bahay na ito kailanman. Iwan mo ang lahat ng gamit mo. Mula sa sandaling ito, wala kang pag-aari rito kundi ang basahan sa katawan mo. Bago tumalikod. Lumakad si Salve patungo sa gilid ng pader sa tapat ng kusina. Doon, may mga guhit ng lapis na nagmamarka ng taas ni Santino sa bawat taon na lumilipas. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga guhit na iyon. Tila ba nadarama niya ang paglaki ng kanyang anak sa kanyang mga palad. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang huling paalam sa kanyang nakaraang pagiging martir. Lumbas si Salve sa gate ng bahay nang walang dala kundi ang kanyang dangal. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay habang ang malakas na buhos ng ulan
ay nagsimulang humampas sa kanyang balat. Ang bawat patak ng tubig ay tila naghuhugas sa lahat ng hirap at pasakit na dinanas niya sa loob ng 10 taon. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada. Basang-basa at mag-isa. Habang ang lamig ng gabi ay nanunuot sa kanyang buto. Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng isang malaking itim na payong ang bumukas sa ibabaw ng kanyang ulo. Napatingin si Salve sa kanyang tabi. Naroon si Ati, Celso. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang at matinding determinasyon. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay iniayos nito ang payong upang masiguro na hindi na mababasa ang babaeng itinuring na basura ng mundo. Tapos na ang kanilang oras. Salve. Pabulong na wika ni Celso. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng bagyo. Nakuha na nila ang gusto nila. Pero hindi nila alam na ang pinirmahan mo ay ang mismong hatol sa kanilang pagbagsak. Handa na ang lahat. Ang bitag ay nakalatag na. Tumango si Salve. Tumingin sa madilim na bahay na dati niyang itinuring na tahanan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng liwanag na hindi kailanman makukuha ng pera o kapangyarihan. Tara na. Atur. Celso. Oras na para bawiin ang lahat. Ang bango ng litson at ang amoy ng mamahaling alak ay humahalo sa malakas na tawanan sa loob ng bahay ng mga Vergara. Ngayong gabi, ang sala na dati ay tahimik ay puno ng mga bisita, mga opisyal ng barangay, ilang kinatawan mula sa bangko, at mga kamag-anak na dati ay hindi naman sila kinikilala, ngunit ngayon ay narito upang makihati sa inaakalang swerte. Nakasuot si Gavino ng isang dekalidad na barong. Habang si Liraz ay halos hindi na maigalaw ang leeg dahil sa dami ng alahas na isinuot. Pilit na ipinapakita ang yaman na galing naman sa nakaw. Sa gitna ng kasiyahan, si Doña Trining ang bida. Nakaupo siya sa isang tila trono. Tumatanggap ng mga papuri tungkol sa kanyang matagumpay na anak. Ang matanda ay tila nakalimutan na ang apong nasa ospital at ang manugang na pinalayas niya sa ulan. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang imahe ng pamilya Vergara bilang mga bagong milyonaryo sa kanilang komunidad. Cheers para sa bagong simula ng pamilya Vergara, ang sigaw ni Gavino habang itinataas ang kanyang baso. Dahil sa tulong ni Miss Mirelda. Hindi na tayo kailanman babalik sa hirap. Si Mirelda, na nakaupo sa isang madilim na sulok, ay nagmamasid lamang habang may hawak na folder. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa party kundi sa relo sa kanyang bisig. Para sa kanya, ang mga Vergara ay mga pain lamang. Sa sandaling malagdaan ang huling dokumento ng bangko at maibigay ang pera ng investment, balak na niyang lisanin ang bansa kasama ang lahat ng pondo. Iiwan ang pamilyang ito na baon sa utang at kaso, ngunit ang tawanan ay biglang naputol nang bumukas ang malaking pinto ng sala. Ang lahat ay napalingon. At ang katahimikan ay tila isang malamig na kumot na bumalot sa buong silid. Pumasok si Salve. Hindi siya ang madungis at basang babae na pinalayas nila noong nakaraang gabi. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na damit na hapit sa kanyang katawan. Malinis ang kanyang ayos, at ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Sa kanyang tabi ay si Aling Rosa, na nakasuot din ng maayos na damit. Tila isang tapat na kawal na nagbabantay sa kanyang reyna. Ang tindig ni Salve ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng awa, kundi nagpapahiwatig ng isang uri ng kapangyarihan na nagpatahimik sa lahat ng naroroon. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Gavino ay puno ng pangingit-ngit habang mabilis na lumalapit sa kanyang asawa. Hindi ba't pinalayas na kita? Wala kang karapatang dungisan ang selebrasyon namin ng dumi ng iyong pagkatao. Lumapit din si Doña Trining. May hawak na isang plato ng tirang buto ng litson. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang iniaabot ang plato kay Salve sa harap ng maraming tao. Nagugutom ka ba? Salve siya. Kainin mo ito. Tutal. Sanay ka naman sa mga tira-tira. Pagkatapos mong kumain, lumayas ka na bago ko patawagin ang mga tanod para kaladkarin ka palabas ng bahay ko. Tiningnan ni Salve ang plato. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Hindi siya natinag. Sa halip,
Marahan niyang itinulak ang kamay ng matanda. Dahilan upang malaglag ang mga buto sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng plato ay tila isang hudyat ng digmaan sa gitna ng katahimikan. Hindi na ako kakain ng mga tirang ibinibigay niyo. Ma? Mahinahon ngunit madiin ang pagkakasabi ni Salve. Ang kanyang boses ay narinig hanggang sa pinakadulo ng silid. At hindi niyo na rin ako kailanman mapapalaya sa lugar na ito. Dahil ang bahay na kinatatayuan ninyo, ang pagkain kinakain ninyo, at ang hangin na nilalanghap ninyo ngayong gabi, ay hiram niyo lang sa akin. Baliw na ang babaeng ito, sigaw ni Liraz habang itinuturo ang hipag. Gavino, saktan mo na iyan. Paalisin mo na iyan dito, sa sobrang galit. Itinaas ni Gavino ang kanyang kanang kamay. Ang kanyang mukha ay namumula. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na. Ipinokus niya ang lahat ng kanyang lakas upang bigyan si Salve ng isang malakas na sampal na magpapatahimik dito habang buhay. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ni Gavino sa pisngi ni Salve, isang malakas na kamay ang humablot sa kanyang pulso mula sa likuran. Ang higpit ng pagkakahawak ay tila bakal na nagdulot ng matinding sakit kay Gavino. Dahilan upang mapangiwi ito at mapatigil sa ere. Ang lahat ay napatingin sa lalaking biglang sumulpot sa likod ni Salve. Si Attore, Celso, na nakasuot ng itim na suit at may hawak na isang opisyal na dokumento, ay nakatitig kay Gavino ng may halong puot at autoridad. Sa labas ng gate, ang mga anino ng mga lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis at mga kinatawan ng National Bureau of Investigation ay nagsimulang pumasok. Tila isang baha na handang lumamon sa lahat ng kasalanan sa loob ng bahay na iyon. Ang kamay na iyan ay hindi na kailanman muling makakapanakit sa asawa mo. Gavino Vergara. Ang malamig na tinig ni Celso ay tila isang hatol ng kamatayan. Dahil mula sa sandaling ito, ang tanging hahawakan mo na lang ay ang rehas ng kulungan. Bitbit ang kapangyarihan ng batas at ang bigat ng katotohanan. Binitiwan ni Attore. Celso ang pulso ni Gavino nang may matinding pandidiri. Ang bawat hakbang ng abogado sa gitna ng sala ay tila bawat tunog ng kampana na naghuhudyat ng katapusan ng isang maruming kaharian. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa gitna ng hapagkainan. Sa ibabaw mismo ng mga tira-tirang pagkain na ipinagmamalaki ni Doña Trining, ang selebrasyong ito ay opisyal ng tapos. Ang tinig ni Celso ay malakas at malinaw. Sapat para marinig ng bawat panauhin na ngayon ay nagsisimula ng bumulong sa takot. Hawak ko rito ang ulat mula sa mga eksperto sa sulat kamay. Ang bawat pirma ni Salve Montemayor sa mga dokumento ng paglilipat ng titulo at sa mga loan application na ginamit mo, Gavino, ay napatunayang peking lahat. Pinanday mo ang lagda ng iyong asawa para nakawin ang huling pag-aari ng pamilyang ito. Namutla si Gavino. Ang kanyang barong ay basang-basa na ng malamig na pawis. Tumingin siya sa kinatawan ng bangko na kasama ni Celso. Ang lalaki ay tumango lamang. Isang pagkumpirma na ang lahat ng transaksyong pinirmahan ni Gavino ay agad na ipinawalang bisa dahil sa pandaraya. Ang yaman na ipinagmamalaki niya ay biglang naging isang malaking utang na nakapulupot sa kanyang leeg. Habang nagkakagulo, dahan-dahang gumapang si Mirelda patungo sa likurang pinto. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura, hinarang na siya ng 2 pulis. Lumapit si Celso sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa takot na nararamdaman ng babae. Miss Mirelda Sarmiento, kung iyan nga ang tunay mong pangalan. Wika ni Celso nang may halong pangingit-ngit. Alam na namin ang pakikipagsabuatan mo kay Gavino para ubusin ang pondo ng kumpanya. At alam din namin na wala kang balak mamuhunan. Ang layunin mo lang ay kunin ang kolyar ni Salve para tuluyan ng mabura ang katotohanang siya ang tunay na tagapagmana ng mga Sarmiento. Ikaw ay arestado sa kasong estafa at grand larceny. Hindi maaari ito, sigaw ni Liraz, habang pilit na tinatanggal ang kanyang mga mamahaling hikaw na tila ba ang mga ito ay biglang uminit at nakakasunog sa kanyang balat. Miss Mirelda, ang pera ko. Ang investment ko, sabi mo magiging milyonaryo ako. Ang kanyang paghagulgol ay tila isang malungkot na himig ng pagkatalo sa gitna ng mga bisitang isa-isang nagsisialisan dahil sa kahihiyan. Sa gitna ng kaguluhan,
Nanatiling tahimik si Salve. Naglakad siya patungo sa gilid ng pader. Doon sa mga guhit ng lapis na nagmamarka ng taas ni Santino. Gamit ang isang maliit na kutsilyo mula sa mesa, dahan-dahan niyang tinalupan ang bahagi ng pinturang may marka. Ang tunog ng pagkayod ng kahoy ay tila isang huling paalam sa bawat sakripisyo niya sa bahay na iyon. Itinago niya ang kapirasong marka sa kanyang bulsa. Ang kanyang mukha ay kalmado. Walang bakas ng galit, kundi isang malalim na pakiramdam ng kalayaan. Tinitigan ni Salve si Gavino at Liraz na ngayon ay pilit na kinakaladkad ng mga pulis palabas ng bahay. Ang kanilang mga sigaw ng pagmamakaawa ay tila mga walang kwentang ingay na lamang sa kanyang pandinig. Ang kapangyarihan ni Gavino at Mirelda ay gumuho na parang kastilyong buhangin sa harap ng malaking alon. Ngunit bago tuluyang mailabas ang lahat, isang boses ang muling umalingaw-ngaw sa loob ng sala. Si Doña Trining, na kanina pa nakatunganga sa gitna ng kahihiyan, ay biglang tumayo. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Salve. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang kumikinang na bagay, ang kolyar. Ang kolyar na kanina pa hinahanap ng lahat. Itinaas ni Doña Trining ang alahas. Ang ginto ay kumikislap sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Tila ba ito ang kanyang huling sandata? Akala niyo ba ay tapos na ang lahat? Ang boses ni Doña Trining ay puno ng panginginig at desperasyon. Mamatay muna ako bago niyo makuha ang dangal ng pamilyang ito, Salve. Titingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag isiniwalat ko ang tunay na lihim na nakatago sa likod ng kolyar na ito. Salve. Anak, huwag kang magpadala sa galit. Ang kolyar na ito, itinago ko lang ito para protektahan ka. Alam kong mapanganib ang mundo ng mga Sarmiento. Gusto ko lang na manatili ka rito sa piling namin, kung saan ka ligtas at may pamilyang nag-aaruga sa iyo. Patawarin mo kami. Ginawa lang namin ang lahat para sa ikabubuti mo. Ang mga salita ni Doña Trining ay tila mga huling patak ng lason na pilit isinisiksik sa isang sugat na matagal nang nagnanaknak. Nakatayo ang matanda sa gitna ng sala. Nanginginig ang mga kamay habang itinataas ang gintong kolyar. Pilit na gumagawa ng isang huwad na kwento ng pagmamahal sa harap ng mga pulis at mga kapitbahay. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Tila ba siya ang biktima sa gitna ng lahat ng ito? Isang huling pagtatangka na gamitin ang utang na loob upang gapusin ang konsensya ni Salve. Ngunit hindi na ang lumang Salve ang nakatayo sa harap niya. Lumapit si Atiye. Celso. Ang kanyang mukha ay tila isang pader ng yelo na hindi matitibag ng anumang pag-arte. Inilabas niya ang isang maliit na digital recorder mula sa kanyang bulsa at pinindot ang button nito. Ang boses na lumabas sa speaker ay ang boses ni Doña Trining, hindi ang boses ng isang mapagmahal na biyenan, kundi ang boses ng isang halimaw. Ang bawat salita ng pagpaplano kung paano sisirain ang kolyar, kung paano itatago ang katotohanan upang habambuhay na maging alipin si Salve, at kung paano nila paghahati-hatian ang yaman ni Santino ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila naging isang mabigat na pasanin. Ang mga kapitbahay, kabilang si Aling Rosa, ay nagsimulang magbulungan ng may matinding galit at pandidiri. Ang haligi ng moralidad sa kanilang komunidad ay napatunayang isang mapanlinlang na ahas. Ang bawat matalim na tingin ng mga tao ay tila mga palasong tumatama sa tuyot na balat ni Doña Trining. Dahilan upang unti-unti siyang mapaluhod sa sahig. Bitbit ang huling piraso ng kanyang kasinungalingan. Naglakad si Salve patungo sa kanyang biyenan. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang bigat ng 10 taon ng pait. Dahan-dahan niyang kinuha ang kolyar mula sa nanginginig na kamay ng matanda. Sa pagdapo ng ginto sa kanyang palad, tila ba naramdaman niya ang init ng yakap ng kanyang tunay na ina na matagal na niyang hinahanap. Ang bawat hibla ng gintong ito ay may bahid ng aking dugo at bawat patak ng aking luha. Ma. Ang boses ni Salve ay malamig, malalim, at puno ng awtoridad na tila galing sa kailaliman ng lupa. Ang utang na loob na lagi ninyong isinusumbat ay matagal ko nang nabayaran ng 10 taon ng aking buhay na ninakaw ninyo. Ang kolyar na ito ay hindi simbolo ng inyong dangal.
kundi ang katibayan ng inyong kasamaan. Tapos na ang panunungkulan niyo sa buhay ko. Wala na kayong manugang. At wala na rin kayong apo. Isinuot ni Salve ang kolyar sa kanyang leeg. Ang locket ay tumama sa kanyang dibdib. Eksakto sa tapat ng kanyang puso. Ito ang kanyang korona. Ang simbolo ng kanyang muling pagkabuhay mula sa abo ng pang-aapi. Sa labas, ang tunay na hatol ng tadhana ay nagsimulang gumalaw. Marahas na binitbit ng mga pulis si Gavino at Mirelda palabas ng gate. Ang mga sigaw ni Gavino, na humihingi ng tawad at tinatawag ang pangalan ni Salve, ay tila mga walang kwentang tunog na lamang na nilalamon ng ingay ng gabi. Ang pamilyang dating tinitingala ay ngayon ay kinakaladkad sa dumi ng kanilang sariling mga gawa. Sa gitna ng pagguho ng mundo ng mga Vergara, naramdaman ni Salve ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa. Mabilis niyang kinuha ito. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Mrs. Montemayor, mula po ito sa ospital. May magandang balita po kami. Gising na po si Santino. Naghahanap po siya sa inyo at maayos na ang lahat ng kanyang mga vital signs. Maaari na po kayong pumunta rito. Nabitawan ni Salve ang kanyang cellphone. Ngunit sa halip na takot, isang matinding bugso ng saya ang lumuwal sa kanyang mga mata. Napahawak siya sa kolyar sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa isang hikbi. Isang hikbi ng pasasalamat at tagumpay. Ang pangalan ni Santino ay naging isang matamis na himig na nagpawi sa lahat ng pait ng nakaraan. Tumingin si Salve kay Celso, na nakatayo lang sa kanyang tabi ng may mapayapang ngiti. Ang gabi ay tila nagsisimula ng magliwanag. At ang bawat hininga ni Salve ay puno na ng amoy ng laya. Sa loob ng rehas na gawa sa malamig at kinakalawang na bakal, nakaupo si Gavino sa isang sulok ng siksikang selda. Ang hangin doon ay amoy ng pawis, lumang semento, at pagsisisi na huli na ang lahat. Wala na ang kanyang mamahaling barong. Pinalitan ito ng isang kupas na dilaw na uniforme na tila ba untunting lumalamon sa kanyang pagkatao. Sa bawat pagpikit niya, naaalala niya ang mukha ni Salve, hindi ang mukhang puno ng takot, kundi ang mukhang puno ng kapangyarihan na huling nakita niya sa sala. Tinangka niyang tawagan ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga investors. Ngunit lahat sila ay tila naglaho na parang usok. Doon, sa gitna ng mga estrangherong may malulupit na tingin, natanto ni Gavino na ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya ay ang babaeng mismong tinapon niya para sa isang pangarap na gawa sa hangin. Samantala, sa tahanan ng mga Vergara na ngayon ay wala ng kuryente at tubig. Nakaupo si Liraz sa sahig, ang kanyang mga gamit ang mga peking bag, ang mga hiniram na alahas, at ang mga mamahaling damit ay nakasalansan sa gitna ng sala. Hinihintay na hakutin ng mga taong pinagkakautangan niya. Bawat katok sa pinto ay tila isang malakas na kulog na nagpapakaba sa kanya. Wala na ang kanyang mga followers sa social media na dati ay pinagmamayabangan niya. Ang tanging natira sa kanya ay ang kahihiyan na nakaukit na sa kanyang pangalan. Sa kusina, si Doña Trining ay mag-isang kumakain ng isang malamig at tuyong tinapay. Ang bahay na dati ay puno ng kanyang mga utos ay ngayon ay kasing tahimik ng isang libingan. Walang Salve na magsisilbi sa kanya. Walang manugang na titiisin ang kanyang bawat panlalait. Sa bawat kagat niya sa matigas na tinapay, nararamdaman niya ang pait ng kanyang sariling kapalaran. Naalala niya kung paano niya pinilit si Salve na kumain ng tira-tira sa sahig. Ngayon, siya ang nakaluhod sa gitna ng kadiliman. Kinakain ang sarili niyang karma, ngunit malayo sa madilim na sulok ng mga Vergara. Ang silid ni Santino sa ospital ay puno ng malambot na liwanag ng umaga. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak at malinis na linen ay nagbibigay ng bagong pag-asa. Dahan-dahang iminulat ni Santino ang kanyang mga mata. At ang unang nakita niya ay ang mukha ng kanyang ina, isang mukhang hindi na balot ng lungkot, kundi nagniningning sa pagmamahal. Mama. Ang pabulong na tawag ng bata. Ang kanyang tinig ay mahina pa, ngunit puno ng buhay. Hinalikan ni Salve ang noo ng anak. Ang kanyang mga luha ay pumatak, ngunit sa pagkakataong ito,
Ang mga ito ay luha ng wagas na pasasalamat. Nandito na si Mama. Santino, hindi na tayo muling maghihiwalay. Wala nang mananakit sa atin. Anak, pangako iyan ni Mama. Dahan-dahang itinaas ni Santino ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang pisngi ni Salve. Ang ganda niyo po ngayon. Mama, at ang init po ng kamay niyo. Hindi na po nanginginig. Napangiti si Salve sa obserbasyon ng anak. Sa tabi ng kama, nakatayo si Ati, Celso. Tahimik na pinagmamasdan ng mag-ina. May dala siyang isang maliit na basket ng mga prutas at isang folder na naglalaman ng mga dokumento ng kanilang bagong buhay. Ang kanyang tingin kay Salve ay puno ng isang uri ng paghanga na hindi kayang bayaran ng anumang yaman. Maayos na ang lahat ng papeles. Salve, wika ni Celso sa mahinahong tono. Ang korte ay naglabas na ng desisyon para sa iyong absolute custody kay Santino. Malaya na kayo. Wala nang tanikalang nakatali sa inyo sa pamilyang iyon. Tumingin si Salve kay Celso. Ang kanyang mga mata ay nagpahayag ng isang pasasalamat na higit pa sa mga salita. Salamat, Celso. Kung hindi dahil sa iyo, baka tuluyan na kaming nilamon ng dilim. Lumapit ng bahagya si Celso. Iniabot ang folder kay Salve. At sa sandaling iyon, ang kanilang mga daliri ay nagtagpo ng bahagya. Isang mabilis ngunit matinding damdamin ang dumaan sa pagitan nila, isang pagkilala sa dalawang kaluluwang parehong nakaranas ng hirap at ngayon ay nagtatagpo sa gitna ng liwanag. Hindi ito kailangang bigkasin. Ngunit ang bawat tibok ng kanilang puso ay tila nagkakaintindihan. Nang sumunod na linggo, nakatayo si Salve sa harap ng isang malaking gate na yari sa matibay at magarang bakal. Ito ang mansyon ng mga Sarmiento. Ang bawat detalye ng bahay ay nagpapakita ng yaman, kasaysayan, at ng pag-asang matagal na niyang kinalimutan. Hawak niya ang kamay ni Santino sa kanyang kanan, habang si Celso ay nasa kanyang kaliwa. Huminga si Salve ng malalim. Nilanghap ang amoy ng mga bulaklak ng sampagita na nakapaligid sa mansyon. Dahan-dahan niyang itinulak ang gate. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang malakas na pahayag sa buong mundo na ang nag-iisang tagapagmana ay nagbabalik na. Ngunit sa gitna ng kanyang paghakbang patungo sa bagong buhay, isang anino mula sa nakaraan ang biglang lumitaw sa gilid ng kalsada, isang matandang babaeng tila gusgusin at halos hindi na makilala, sa loob ng isang malawak na opisina na puno ng amoy ng bagong leather at sariwang kape. Nakaupo si Salve sa likod ng isang mesa na gawa sa madilim at makinis na kahoy. Hindi na siya ang babaeng nakayuko sa harap ng planggana. Ngayon, bawat pirma niya sa mga dokumento ng Sarmiento Real Estate ay may dalang bigat at kapangyarihan. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na blazer. Ang kanyang buhok ay maayos na nakalugay. At sa kanyang leeg ay kinititigan ang kolyar na naging saksi sa kanyang pagtitiis. Maayos na ang lahat ng turnover ng mga properties. Mrs. Salve, wika ni Ati Celso habang inilalapag ang huling folder. Ang iyong mga desisyon nitong nakaraang buwan ay nagpatunay na ang dugong nananalaytay sa iyo ay tunay na galing sa iyong lolo. May puso ka para sa negosyo. Pero higit sa lahat, may puso ka para sa mga tao. Ngumit, si Salve. Isang ngiting may halong kapayapaan. Salamat, Celso. Ngunit ang lahat ng yaman na ito ay walang kwenta kung hindi ko ito gagamitin para sa mga taong naging sandigan ko noong wala akong kahit ano. Noon din ay bumukas ang pinto at pumasok si Aling Rosa. Suot ang isang maayos na uniforme. Siya ang itinalaga ni Salve bilang Head of Logistics para sa Bahay Kalinga. Ang itinatayo niyang pundasyon para sa mga biktima ng pang-aabuso at mga inang naghihirap. Ang pagyakap ni Salve sa matanda ay isang patunay na hindi kailanman nalunod sa yaman ang kanyang pagkatao. Mrs. Salve, handa na po ang unang batch ng mga rasyon para sa komunidad sa Quezon City. Ulat ni Aling Rosa. Ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Akala ko ay tatanda na akong nagtitinda lang sa kanto. Pero binigyan niyo ako ng bagong silbi. Kayo ang nagligtas sa amin ni Santino. Aling Rosa,
Maliit na bagay lang ito kumpara sa kabutihan nyo. Sagot ni Salve habang hinahawakan ang kamay ng matanda. Nang makaalis si Aling Rosa, naiwan sina Salve at Celso sa loob ng silid. Ang katahimikan ay tila naging isang kumot ng kaginhawaan. Lumapit si Celso at inabot ang isang maliit na sobre. Ito na ang pinal na desisyon ng korte para sa iyong diborsyo at ang pagbabawal kay Gavino na lumapit sa iyo o kay Santino habang buhay. Malaya ka na sa lahat ng aspeto. Salve. Sandaling napatitig si Salve sa sobre. Naramdaman niya ang dahan-dahang paghaplos ni Celso sa kanyang balikat. Isang mainit na pakiramdam ang nanuot sa kanyang puso. Tumingin siya sa mga mata ng abogado. At doon niya nakita ang isang pangakong hindi kailanman napako ang pangakong mananatili ito sa kanyang tabi. Hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang kabiyak ng kanyang kaluluwa. Masyado ka ng maraming nagawa para sa akin. Celso. Pabulong na wika ni Salve. Ginawa ko iyon dahil nararapat ka sa lahat ng ito. Salve. At dahil hindi na itinuloy ni Celso ang kanyang sasabihin. Ngunit ang paraan ng kanyang pagtitig at ang pag-ayos niya sa isang lonti ng buhok ni Salve ay sapat na upang maramdaman ang kilig na matagal nang nawala sa buhay ng babae. Nang sumunod na araw, sa pagbubukas ng unang sangay ng kanyang kitchen foundation, nakatayo si Salve sa labas ng gusali. Masaya siyang nagmamasid sa mga taong nakapila para sa libreng pagkain. Ngunit ang kanyang ngiti ay biglang napawi nang makita ang isang figura sa dulo ng pila. Isang matandang babae. Suot ang marumi at punit-punit na damit. Ang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang balat ay tuyot. Ang kanyang buhok ay tila pugad ng ibon. At ang kanyang mga mata ay balot ng matinding kahihiyan. Nang magtama ang kanilang paningin, naramdaman ni Salve ang isang pamilyar na kurot sa kanyang dibdib. Iyon si Doña Trining. Ang dating reyna ng mga Vergara ay ngayon ay mukhang isang pulubing nawalan ng bait. Ang kanyang nanginginig na kamay ay may hawak na isang plastik na lalagyan. Naghihintay ng limos mula sa taong dati ay tinawag niyang basura. Bumagsak si Doña Trining sa kanyang mga tuhod sa harap ni Salve. Ang tunog ng kanyang pagbagsak sa semento ay tila isang malakas na pagbagsak ng isang malaking bato mula sa langit. Ang bawat tao sa paligid ay napatingin. Nagbubulungan sa pagkakakilala sa dating mapagmataas na matanda. Salve. Anak. Ang magaralgal na boses ni Trining ay halos hindi marinig dahil sa iyak. Patawarin mo ako. Wala na akong matuluyan. Wala na ang mga anak ko. Nagugutom ako. Salve. Parang awa mo na. Nakatayo si Salve ng tuwid. Ang kanyang kolyar ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang bawat alaala ng pang-aabuso, ng gutom, at ng pagyurak sa kanyang dangal ay tila bumalik ng panandalian. Ngunit sa halip na puot, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang anino ng babaeng naging impyerno ng kanyang buhay. Nakatitig si Salve sa matandang babaeng nakaluhod sa kanyang harapan. Ang semento ng kalsada ay mainit. Ngunit ang panginginig ni Doña Trining ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang kaluluwang nilalamon ng ginaw. Ang kamay ng matanda na dati ay laging nakataas upang manampal o mag-utos ay ngayon ay nakalahad. Marumi at puno ng sugat. Nanginginig sa pag-asang mahahaplos ng kaunting awa sa bawat segundong lumilipas. Ang mga alaala ng 10 taon ay tila isang mabilis na pelikula sa isipan ni Salve. Naalala niya ang gabing itinaboy siya sa gitna ng ulan. Naalala niya ang bawat buto ng litson na itinapon sa kanya bilang pagkain. Naalala niya ang bawat patak ng luha ni Santino habang nagugutom ito dahil ninakaw ng pamilyang ito ang kanilang kinabukasan. Ang poot ay tila isang apoy na gustong sumiklab sa kanyang dibdib. Ngunit sa halip na ituloy ang sunog, dahan-dahan itong pinatay ng malamig na tubig ng kanyang bagong pagkatao. Tumayo kayo. Mahinahon ang boses ni Salve. Ngunit may awtoridad na tila galing sa isang reynang nagbababa ng hatol. Salve. Anak. Patawarin mo ako. Wala na akong mapupuntahan. Ang anak kong si Gavino ay nasa kulungan. Si Liraz ay nagtatago dahil sa utang.
Wala na akong pamilya. Salve. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Pagmamakaawa ni Trining. Ang kanyang mga luha ay gumagawa ng mga bakas sa kanyang maruming mukha. Dahan-dahang kinuha ni Salve ang isang mangkok ng mainit na litson kawali at isang platong puno ng kanin mula sa lamesa ng kanyang foundation. Siya mismo ang naglapag nito sa harap ng matanda. Ang amoy ng masarap na pagkain ay pumuno sa paligid. Ang mismong pagkaing ipinagkait sa kanya noon ay ngayon ay malaya niyang ibinibigay sa kanyang kaaway. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ang isang tao rito. Wika ni Salve habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Trining. Ibinibigay ko ito dahil gusto kong lumaya ang puso ko mula sa bigat ng nakaraan. Pinapatawad ko kayo para sa sarili kong kapayapaan. Hindi para bumalik kayo sa buhay namin ni Santino. Kainin ninyo iyan. Iyan ang huling pagsisira natin bilang magpamilya. Nagtama ang kanilang mga paningin. Nakita ni Doña Trining sa mga mata ni Salve ang isang pader na hindi na kailanman matitibag ng anumang drama o pagmamakaawa. Hindi ito galit. Ito ay ang mas masakit na katotohanan, ang kawalan ng pakiramdam. Para kay Salve, si Doña Trining ay isa na lamang estrangherong nangangailangan ng pagkain. Wala nang higit pa roon. Heto ang kaunting tulong para makahanap kayo ng matutuluyan sa isang shelter. Dagdag ni Salve habang naglalagay ng ilang halaga sa tabi ng plato. Pagkatapos nito, huwag na nating gambalain ang isa't isa. Ang bawat hakbang ninyo palayo rito ay ang huling pagkakataon ninyong magbago sa harap ng Diyos. Tinalikuran ni Salve ang matanda. Hindi niya narinig ang hikbi ng pagsisisi ni Trining o ang tunog ng bawat subo nito sa pagkain na may halong luha. Ang bawat hakbang ni Salve pabalik sa loob ng kanyang gusali ay tila isang paglipad patungo sa ulap. Ang bigat na 10 taon niyang dinala sa kanyang mga balikat ay tuluyan ng naglaho. Iniwan siyang magaan, malaya, at buo sa pintuan. Naghihintay si Santino. Ang bata ay mukhang masigla. Maayos ang suot. At may hawak na isang drawing ng kanilang bagong bahay. Sa likod ng bata, nakatayo si Aturi, Celso. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng paghanga na hindi kayang bayaran ng lahat ng ginto sa mundo. Lumapit si Salve at hinawakan ang kamay ni Santino. Ang init ng palad ng kanyang anak ay ang tanging katotohanang mahalaga sa kanya ngayon. Naramdaman ni Salve ang dahan-dahang pag-akbay ni Celso sa kanya. Hindi ito marahas, kundi isang maingat at mapoprotektang haplos na tila nagsasabing hindi na siya kailanman mag-iisa sa laban ng buhay. Isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Salve habang nakatingin sa abot tanaw. Ang gabi ay dahan-dahang lumulubog. Ngunit para kay Salve, ang bawat bituin sa langit ay tila nagsasabing tapos na ang bagyo. Ang amoy ng sampagita sa paligid ay tila isang banal na basbas sa kanyang muling pagsilang. Wala nang luhang papatak para sa nakaraan. Ang bawat hininga niya ngayon ay para sa kinabukasan na siya mismo ang gumawa.